Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Kumusta po kayo, mga kababayan? Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. Mga kababayan, nandito na naman po tayong muli sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan ay ilalahad po ng ating butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din tatalakayin po ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapayabong, pagpapaganda ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ay live na ngayong sumasempapawid sa DZNS-FM 94.1 Radyo Kamalindig at nakakapiling po natin dyan. Hi kay DJ Yash. Live na rin po tayo sa Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Sa tulong naman po at command ng atin pong kasama sa station, sa kanilang station manager, si Mr. Walter Hidalgo. Napapanood na rin po tayo ngayon, mga kababayan, sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo ngayon sa mga tahanan ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog. Gamit naman po ang frequency ng Lucky 7 Channel 3. Nakasimulcast na rin po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayo magkomento ng inyong mga katanungan sa ating gobernador. Dahil sa tuwi-tuwi na ay binabasa po yan ng kaniya pong mga staff. Ito po ay sa pamagitan naman po ng pagkomento sa ating Facebook Live. Gayon din po sa atin naman pong Facebook pages. Mga kababayan, ang atin pong gobernador ngayon ay napakaraming mga ginawa kanina, kaya papasadahan po niya yung ilan sa mga dinaluhan na mga barangay kung saan ay nagbigay po ito ng mga financial assistance, yun pong calamity assistance sa PGM Love. At the same time, dito po naman sa ilang mga kababayan natin na lubhang tinamaan at lubos na naapektuhan ng ASF. Bagamat ayon po sa ating gobernador, ito yung mga paunang intervention o ayuda pa lamang dahil kasalukuyan pong inaayos yung ilan po sa mga financial assistance pa na maaaring ibigay po ng pamahalaang panlalawigan.
At sa pagkakataon pong ito, by the way, ang atin pong programa ay of course, ito po ay programa ng ating mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr. at ng atin pong mahal na Speaker Lord Alan Velasco. Kaya naman sa pagkakataon pong ito ay makapiling natin ang atin pong Governor Presby para po sa kanyang ulat o lingguhang ulat sa lalawigan. Ito pong ating pinamahagi ngayon ay patungkol po dun sa calamity assistance na nakuha natin pondo sa OCD at marami na po tayong mga barangay dito sa Buwak. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to Presby with Love. Katulad po ng dati ay kasama po natin ang ating Pride of Marinduque, ang pang-apat na pinakamataas na opisyal sa buong bansa, Speaker Lord Alan Velasco. At katulad po ng dati dito sa Presby with Love ay papanood po tayo sa Lucky 7 Channel 3 at naririnig po tayo sa Radyo Kamalindig at dito rin po sa radyo natin Buwak. Nandito po ulit si Governor Presby at tayo po ay mag-uulat ulit patungkol po sa mga issue na ating natutunghayan ngayon sa ating lalawigan. At ang dito po ang sitwasyon sa COVID ay meron na po tayong total na mga 3,685 na kaso at 98% po dyan ay local transmission at 2% po ay galing sa labas. Ano po? At meron po tayong 3 bagong kaso nitong nakarang araw. Ang atin naman pong total recoveries ay 3,506. So maraming salamat po kay Dr. Jerry Caballes ng Provincial Health Office, si Dr. Rachel Garcia ng PIDOHO, ating pong mga magagaling na doktora dito po sa ating 3 hospital at ating 6 na RHU. So, maganda na po ang sitwasyon ngayon dahil po sa ating mga enforcement ng ating minimum health public standards ay bumaba na po ang ating active cases ng 15 na lang po. Nung mga September, October po ay mga 485 cases po yan. Kaya maganda na po ang nangyayari sa COVID situation. Dito po sa Buwak ay may 7, sa Santa Cruz po ay 4, at sa Gasan, sa Mugpog, Buenavista at Torrijos po ay may tig-1 na lamang. So patuloy po tayo mga kababayan sa pagtupad dito sa ating mga minimum health protocols. Ano po? Tuloy pa rin po yan kahit po mababa na po ang ating active cases, 15 na lang po. Pero nakita niyo po ang nangyayari sa ibang bansa at fully vaccinated na po halos ang karamihan ng kanilang mga residente, nagkakaroon po ng surge, no? So hindi po tayo masyadong
pagiging overconfident at kahit po bakunado ay hindi pa rin pong mahawa. So, ang nakikita po natin dito ay kailangan pa rin po tayong sumunod mabuti sa ating mga protocols dahil hindi pa po talaga natin nagagapi itong COVID-19 virus, lalo na po itong Delta variant at iba pa pong mga variants. Ano po? At nakakatakot po ay may nabalita na pong mas mabilis makahawa na Omicron variant. At hopefully po ay wag sana namang makapasok sa Marinduque. Ngayon po ay i-report ko na maganda naman po ang naging pagdalo at pag-implementa po natin itong 3 araw na National Vaccination Days. At ang dami pong ating mga kababayan na nagpunta sa iba't ibang vaccination sites. At halos po naabot natin yung 4,000 daily vaccinations na target natin. At maraming salamat po dito sa ating mga doktor na naging vaccinators, ano po, at mga nurses, mga volunteers ho, marami po sila sa 6 na bayan. Maraming salamat po. At nakakatuwa po naman talaga na ang ating mga kababayan ngayon ay talagang naengganyo na at naniniwala na sa bakunahan. At pinaliwanag nga po natin na nandiyan po lahat ang mga advantages ano po sa pagiging bakunado, lalo na po yung proteksyon sa sarili dahil nga po 95% po ng pumanaw sa ating lalawigan ay hindi bakunado. Ano ho? Pangalawa po ay napuprotektahan din po natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga miyembro ng pamilya na nakatira sa ating bahay dahil po itong nakaraang 1 taon at mga 8 buwan na tayo po ay nasa ilalim ng pandemya ay nakita po natin ang hawahan ay sa loob ng bahay. No ho? At alam po natin na wala naman pong nagmamaskara dyan sa loob ng bahay at pag kumakain ho ay walang maskara syempre at pag nagkwentuhan na po na matagal ay dyan po ang hawahan. So patuloy po tayo sa bakunahan kahit po tapos na yung National Vaccination Days. At sa ngayon po ay gumaganda na po yung ating mga numero. Yung pong merong naka-first dose na po ay 101,000 na po ang ating mga kababayan naka-first dose. Yan po ay 60% na po nung 70% na herd immunity. Ano ho? Na 169,000. So meron pa po tayong mga kulang-kulang na 68,000 na kailangan mabakunahan ng first dose. At dito naman po naka-second dose ay mga 70,000 na po. So mga 41% po yan. So may natitira pa po tayong mga kulang-kulang 100,000 pa po na babakunahan ng second dose. So patuloy po tayo sa bakunahan, bayanihan, bakunahan. At ang importante po, yung hindi pa po nababakunahan ay talaga pong magpabakuna na. Ano? Dahil ano po yung mga ibang pribilehiyo, yung mga bakunado na ho ang may prioridad sa mga benepisyo, galing sa mga programa at proyekto natin, at pati ho sa ayuda ay meron silang prioridad. At mas importante ho ay nag-alert level 2 na ho tayo. At yung pong mga bakunado lang, yung fully vaccinated, ang pwede yung pumasok sa mga establishmento katulad po ng mga supermarket, grocery, yan po mga restaurant,
At yung pong mga tindahan, basta po indoor, yung fully vaccinated lang po ang i-allow. At isa pa po ay pag lumabas kayo sa Marinduque at fully vaccinated na, ay hindi na pa kayo hihinga ng antigen test. Yun lang pong unvaccinated na lumakpas po ng 3 araw dyan sa mga residente ang i-require po ng antigen test o RT-PCR. Ano po? So, naglabas po kami ng Executive 40-2021. At ito po ay nailagay na po tayo sa Alert Level 2. Dati po ay MGCQ po tayo. So, iba po ang mga direktiba dito, mga provisions. At nandiyan pa rin po yung minimum public health standards. Ano po na ating pinapatupad, wear your mask. Pero po yung face shield ay voluntary na po. Pero yung mga establishmento po ay pwede mag-require niyan sa loob ng kanilang mga lugar. Ano ho? Lalo po doon sa crowded areas, sa closed areas, katulad po ng mga naka-aircon, at yung pong close contact areas. Ano po? So, ano po yung mga iba pang regulasyon? Sa ngayon po ay ating mga foreign tourists ay hindi pa po natin pinapapasok hanggang end of December 31. Itong taon na ito, kasi nga po ay may surge po na sa mga iba-ibang lugar, mga iba-ibang bansa. At marami pong delikado dyan dahil baka mapasukan na naman po tayo na ang maraming carriers. Ano ho? At sa tingin po natin, baka po mga next year na tayo talaga mag-i-entertain itong mga foreign travelers or tourists. At magmi-meeting po tayo nitong mga ating Tourism Council para po maplansyang mabuti ang pagdating po ng ating mga foreign travelers or tourists. No? At dito naman po sa ating mga OFWs and returning overseas Filipino workers, meron pa po mga regulasyon sa kanila eh. Kasi nga po, yun nga, nabanggit ko po na meron pong surge o pagdaming bigla ng mga nahahawa sa mga iba't ibang bansa, katulad po ng Europe. At nandun pa nga po yung delikadong Omicron na nanggaling po sa South Africa. Pero ang balita po ay meron ng mga kaso na ganyan sa Hong Kong. So ito pong ating mga OFWs at saka yung returning overseas Filipinos ay depende po sa lugar na panggagalingan nila. Kaya po katulad ng mga red countries na napakataas po ang mga infection rate, ay kailangan ho silang malagay ho sa 10 days na quarantine. At yung natitira pong 4 na araw ay pwede na po sa bahay nila, home quarantine. Sa 10 araw po, sila ay mag-undergo ng RT-PCR. Doon naman po sa mga yellow countries na hindi po masyadong kataasan itong ating hawahan, ay mag-undergo rin ho sila ng quarantine hanggang ma-release po sila sa RT-PCR test na kukunin po sa mga ika-10 araw, 5 araw po nung sila ay ma-quarantine. At yun nga po, yung natitirang pong 10 araw ay pwede na pong home quarantine. Ano po? So, at saka ito pong mga ating foreign nationals ay required pa ho na merong previous na booking or accommodation ho dito sa ating hotel, at least mga 6 days ho. Ayan. At doon po sa green countries na medyo po hindi masyadong
mataas ang hawahan ay yung mga fully vaccinated na ating OFWs at returning overseas Filipinos ay meron ho silang option na pwede ho na sa quarantine sila provided na sila po ay fully vaccinated. Yan po ang maganda dyan sa fully vaccinated. So, pagdating po nila ay ika-quarantine po sila para PCR test at pag nakuha po yung PCR test ay negative ay pwede na po silang i-release. Ngayon naman po ay kung fully vaccinated po at sila ay kumuha ng RT-PCR na kinuha po within 72 hours bago po sila umalis sa kanilang bansa na pinanggalingan, ay meron po silang 14 days na imomonitor na lang po nila yung kanilang sarili, hindi na po sa facility ng quarantine. So ang kagandahan po yung mga nasa green countries, mga kababayan, na OFWs o returning overseas Filipinos ay fully vaccinated na sila at kumuha na ho ng RT-PCR doon sa lugar na pinanggalingan na within 72 hours nila dapat kunin. So ganyan ho ang ating mga regulasyon dito sa OFWs at returning overseas Filipinos. At pagdating naman ho nila dito ay kailangan din ho nilang i-present yung travel coordination permit na kukunin po dito sa office po natin sa Kapitolyo at yung vaccination card or certificate po at isang valid po na government ID or passport. Ayan. Yan ho, ipipresenta nyo po yan doon sa Talaw-Talaw Port na nandun po yung ating mga tao at chinecheck po yan. At yun nga po, meron po tayong mga kaso na naging fake po yung sinasubmit na TCP o vaccination card o government ID ay pag nahuli po ay hindi na po kayo papapayagang makapasok. So ito naman pong mga apors at ay kailangan pong kumuha rin ng TCP. Pero po yung mga fully vaccinated na apors po ay hindi na po natin hihingan ng antigen test. Pero kailangan pa rin ho silang kumuha ng TCP at ipresenta po nila yung vaccination card at TCP diyan sa Talaw-Talaw Port. At yung kasama po sa mga apors, alam nyo na po ay yung ating pong mga health workers, doctors, nurses, government officials and employees, yung ating pong business and agricultural workers, yung mga workers po sa construction, yung pong humanitarian assistance actors, yung pong ating mga police at uniform personnel, yung ating pong mga medical related na services na vehicles po, yan po ay apors. At yun na nga ho, pag fully vaccinated po ay TCP na lang po ang kanilang ipipresent at saka yung vaccination card. Yun naman pong mga particular po tayo dito kasi sa mga driver ng door-to-door dahil every now and then halos 2 days, 3 days balik po sila ng balik at marami po silang kasama at naka-aircon. So sila lang po yung nire-require natin na mag antigen test pa rin ho. Pero ito po ay valid for 1 month na. Yung pong vaccinated na mga drivers at helpers po ng cargo vehicles at trucks, yan po ay TCP na lang kailangan at vaccination card na ipipresenta nila. Yung pong unvaccinated pa, yung hindi bakunado o partially vaccinated ay kailangan pa rin kumuha sila ng antigen test. Pero valid na ho yan sa 1 buwan. So, ganyan. So, alam niyo po na
itong mga door-to-door bans ay pwede lang ho mag-board sa ferry mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ano ho? At ito napaka-importante po sa ating mga driver na kailangan po dalhin nila itong mga pasahero nila sa RHU. No, importante ho yan para matesting po yung mga passengers nila diyan sa RHU. So ganyan po ang ating regulasyon at napaka-importante po yan. Yung mga non-appors naman po ay inaalaw po natin yung entry provided may valid purpose po sila sa pagpasok kasi nga po ay mababa pa po ang ating bakunahan. Hindi pa po talaga tayo nakakarating doon sa 70% at ang nabanggit ko nga po ay halos mga 40% mahigit pa lang po tayo. Kaya kailangan po ay tayo po ay tingnan din yung dami ng papasok para po ma-prevent yung ating pagdami ng kaso dahil nga po sa Europe ay nagka-surge pa fully vaccinated na. Ano po? So, yung fully vaccinated na appors naman po ay hindi na po kailangan yung antigen test kung mabibigyan po sila ng TCP. Pero depende po yan yung sitwasyon. Maaari po tayo magkaroon ng testing kung sakali po yung Task Force COVID o yung municipal government ang magre-request kung meron po mga development na mangyayari. No? So ulitin ko lang po yung sa non-appors, kailangan po ay may valid purpose din sila sa pagpasok at kailangan po nilang fully vaccinated sila para wala na pong antigen test. Ano ho? So, pag yung naman pong mga unvaccinated na non-appors na papayagan pumasok, kailangan din kumuha ng antigen test. Ganyan po ang sitwasyon. At pagdating po nila sa ating lugar, sa Marinduque, ay kailangan pundalin dyan sa RHU para po sa medical examination. Yun naman pong mga residents po natin ng Marinduque, basta fully vaccinated po, meron lang po silang TCP, ay okay na po yun. Pagbalik po nila, pakita lang nila yung TCP at saka yung vaccination card or certificate. Pwede nang pumasok kahit po walang antigen test. Yun namang unvaccinated ay pag lumagpas po ng 3 days ay kailangan na pong kumuha ng antigen test. So, ganun po ang sitwasyon. Ano po? Meron pa po tayo mga regulasyon dyan. Patungkol naman po ito doon sa mga establishmento na nabanggit ko. Ano? At yung pong mga fully vaccinated lang po ang pwedeng pumasok dito sa ating mga restaurant, mga supermarket, grocery, mga tindahan po at mga ibang establishmento. Yan po ang requirement. Ano po? At basta fully vaccinated po mula 12 years old pataas ho ay pwedeng pumasok sa mga establishmento na indoor po ang area nila. Provided po ito namang mga may-ari po ng establishmento ay 50% lang po ang venue capacity. At dito naman po sa labas ay 70% po ang venue capacity at dyan po ay pwede po ang ating mga unvaccinated. Ano ho? So ganyan po ang sitwasyon. So marami po tayong mga requirements na iba. Ano ho? Yung ating prohibition po dito sa mga cockfighting ay tuloy pa rin ho. Ano ho? At dito po sa mga cockpit, bawal pa rin ho yun. At hindi na ho pa natin pinapayagan unless ang Office of the President o ay yung IATF po ang magsabi ano ho, kung pwede na po itong casino, horse racing, cockpit at cockfighting. Ano ho? Pasensya na po at IATF regulation
So baka eventually po ay mag-open na rin itong ating mga sabungan. Kaya lang ho ay yung sabungan ay palaging crowded na area. Pero antabay po tayo at baka buksan na rin po. So ulitin po natin, marami na pong pwedeng pumasok dito sa ating mga iba't ibang activities o mga venues. Pero ito pong fully vaccinated lang ang ina-allow sa indoor. Ano ho? Katulad ng mga meetings, incentives, conferences, and exhibitions, 50% ho ay fully vaccinated. At pwede na rin po yung mga social events katulad po ng parties, weddings, receptions, engagement parties, anniversaries, birthday parties, family reunion. Pero pag indoor ho yan ay 50% lang. At yung fully vaccinated lang ho ang pwedeng pumasok. So yan ho nakalagay. So kailangan po nating sundin. At yung pong mga ating libraries, museums, galleries, yan, exhibits, pwede na hong pumasok dyan. Kaya lang ho, fully vaccinated pag indoor. Pwede ho sa amusement parks and theme parks, pero yung hong mga kahit ho unvaccinated ay pwede na dyan. At kasama na nga ho dyan yung ating mga below 12 years old, basta open area ho, open air na activities or venues, ay pwede ho yung mga below 12 years old na hindi pa vaccinated, provided ho ay kasama sila ng mga magulang. Ano ho? So, ganyan po ang ating nakalagay na mga regulasyon. At yung face-to-face po na sa eskwelahan ay upon approval pa po ng Pangulo natin yan. At kailangan hingin din po yung consent ng municipal government. Ano ho? So, doon po sa mga wakes, religious gathering, 50% po yan, mga interment, mga burial, po. Pero pag nasa loob po ay fully vaccinated lang po ang pwedeng pumasok. So, talaga pong malaki po ang pribilehiyo ng fully vaccinated. At sinasabi ko po sa inyo na tayo po ay magpabakuna na dahil dyan po talaga maraming mga pribilehiyo. Ano? At inaalaw na rin po yung mga barbershop at spa, mga gyms, yan ho. Pwede ho basta fully vaccinated. At yung ating pong mga contact sports, basketball ho ay inaalaw pero pag indoor ho ay kailangan hong fully vaccinated. So napaka-importante po na talagang magpabakuna na po dahil yan lang po ay para sa mga fully vaccinated itong mga activities na to at yung mga lugar na yan. Yan po ang sitwasyon ngayon. So ating pong punta naman tayo sandali dito po sa ASF at namigay na po si speaker ng mga financial assistance at ang provincial government naman po ay magsisimula na rin pong mamigay dahil na-approve na po ng Sangguniang Panlalawigan at meron po tayong nakatutok na pampalit doon sa livelihood nila. So, pwede hong magbigay po ng kambing, ng native chicken, marihong kuneho, o kaya ay magpalaki ho ng fighting cocks. Ano ho? Yan ang ating nakikita na pantulong. At yung pong tinamaan ng ASF ay pwede pong mag-loan sa love loan, yung love loan natin na 5,000 halos walang interest, o yung Presbycares na loan na mga kahit po 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 at pwede pa po hanggang 1,000,000 yan. Walang interest po at saka mga 1 year po bago magsimula yung paghuhulog. So ganyan po ang ating sitwasyon mga kababayan at makakaasa po kayo na ang provincial government po
at ang office ni Speaker Lord Alan Velasco ay nakatutok po sa patuloy na pag-iimplementa ng ating mga proyekto at programa. Walang tigil po yan, lalo po dito sa 2022. At yung mga iba pa po nating problema na mabibigat na sa COVID at sa ASF ay patuloy po nating tinututukan at patuloy po ang ating mga ginagawang hakbang para po matalo po natin ito kaagad. Napaka-importante po na matapos na po itong laban sa COVID at ito na rin pong ASF at hinihingi ko naman po ang tulong ng ating mga kababayan na sumunod po tayo dito po sa mga regulasyon ng IATF at ng ibang government agencies patungkol po sa COVID-19 at lalo naman po dito sa mga Bureau of Animal Industry at yung Department of Agriculture po patungkol naman sa laban sa ASF. Yung ASF virus po ay napakadelikado rin at ang ating pong adhikain ay hindi po ito kumalat sa iba't ibang barangay na hindi pa apektado. Kaya po yung mga barangay officials ay ating pong hinihingan ng tulong na dapat pong tignan mabuti yung paggalaw ng mga baboy na may sakit at iwasan po na mailipat dahil nga po napakadelikado. At yun naman pong mga may-ari ng baboy ay ating pong hinihingan din ng pangunawa at tulong na nandyan naman po ang ayuda at suporta ng ating Office of the Speaker at ng provincial government at yung iba't ibang municipal government na nakahanda naman po talaga magbigay ng ayuda at mga tulong para po sila ay makabangon kaagad. So yan lang Myong ang aking ulat at salamat po mga kababayan. Advance Merry Christmas na po. Malapit na po ang Pasko. At tayo po ay tumitingin sa isang dapat na masaya at wala pong nakakapinsalang mga problema sa darating na 2022. Mag-ingat po tayong lahat at God bless all of you. At yaan po ang ulat ng ating gobernador. Maraming salamat, Governor Presby, sa napakahalagang update naman po na yan para po sa ating mga kababayan. At tuloy-tuloy nga po ang ginagawa pong pamamahagi ng lokal o ng pamahalaang panlalawigan ng mga ayuda at intervention para naman po sa ating mga kababayan. Kaya naman po sa pagbabalik ng ating pong sa pagbabalik po ng ating programang Presby with Love ay ipapakita po namin sa inyo yung ilan sa mga ginawang pamamahagi ni Governor Presbytero Velasco Jr. o ni Governor Presby kanina po o sa buong maghapon dahil mula po alas 7 o alas 8 ng umaga talaga pong napakasipag ng ating gobernador at siya po talaga yung nagpunta sa mga barangay dito po sa bayan ng Buak para naman ibigay nga po yung mga nararapat na tulong at ayuda para naman sa ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng iba't ibang mga pagsubok, kalamidad at dito po sa African Swine Fever. Magbabalik po kami mga kababayan makalipas lamang po ang ilang mga paalaala mula naman po sa Department of Health. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send.
Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at 1 grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa Res Bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. At muli po tayong nagbabalik sa atin pong programang Press B with Love. Alam niyo po mga kababayan, sa buong maghapon ay talagang napakaraming mga ginawa ng atin pong Governor Press B. Sa katunayan nga po ay nag-ikot at namahagi po siya ng mga ayuda dito po sa bayan ng Buwak, sa mga barangay sa bayan ng Buwak. Nagtungo po siya kanina dyan po sa Poras Covered Court, sa Ihatub Covered Court, sa Marinduque National High School, hanggang sa Kawit Barangay Hall, para naman po ibigay yung mga nakalaang ayuda sa mga barangay ng Buliasnin, Poras, Lupak, Tabigi, Barangay Tansa, sa Balogo, sa Barangay Tabi, gayon din po sa Barangay Laylay, sa Barangay Ihatub, sa Barangay Balaring, sa Amingon, sa Bunganay, sa Barangay Mercado, sa Mansiwat, sa Mataas na Bayan, sa Isok 1 at Isok 2, sa Moralion, sa Santol, sa Bangbangalon. Gayon din po sa Tugos, Duyay at Kawit. At ito nga pong pinapakita namin kanina, ito po sinamahan po natin ang ating gobernador doon sa mga pag-ikot niya po sa barangay kanina. At meron po siyang mensahe na nais iparating sa inyo mga kababayan. Narito po muli si Governor Presby para naman po doon sa ilan pang mga pahayag kaugnay nga po ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda para sa ating mga kababayan. Lagi pong paalala ng ating pamahalaang panlalawigan ni Governor Presby na hindi po siya tumitigil, katuwang po si Speaker Lord Alan Velasco, na magpaabot po at humanap ng pondo para po sa ating mga kababayan. Muli po narito po si Governor Presby para po sa kanyang pahayag. Ito pong ating pinamahagi ngayon ay patungkol po dun sa calamity assistance na nakuha natin pondo sa OCD at marami na po tayong mga barangay dito sa Buwak, simula po kaninang alas 8. So patuloy po yan at ang sinasabi nga po natin sa ating mga kababayan, kailangan lang magparehistro pag may pinsala sa kalamidad o sa bagyo. So ito naman ay ating tulong sa ating mga kabaryo at kababayan dahil nga po may pandemya at yun naman po sa ASF ay nagbibigay na po rin tayo ng suporta sa ating pong mga tinamaan ng ASF. Kaya po tinutulungan na din natin sila makabangon dahil nga po malapit na nga po yung Pasko. Nandiyan na nga po yung ayuda ni Speaker, nandiyan na po yung financial assistance ng provincial government, nandiyan na po yung ating mga pampalit na livelihood para project para sa kanila. So mabilis po natin silang tutulungan makabangon. Yung sa atin naman pong mga kabaryo sa iba't ibang
bayan po ay patuloy po ang pagbibigay natin ng ganyan, love loan ho, at calamity assistance, at yung pang iba po nating mga support at biyaya sa ating mga kabaryo. So yun lang po ang ating ginagawa, patuloy po ang ating tulong. Kailangan po tayo makiisa sa ating mga programa at patungo na po tayo sa pagunlad. Advance Merry Christmas ho, at tayo po ay magpabakuna at tapusin na po ang laban sa COVID at tayo po ay aasenso na. Maraming salamat po. So, yan po yung ginawa naman na pamamahagi nila Governor kanina dyan po sa Barangay Kawit, sa Barangay Hall ng Barangay Kawit. Kaya dire-diretso po talaga ang mga kababayan yung mga pinapamahagi para naman sa ating mga mamamayan ng lalawigan. Okay, at sa panig naman po ng ating speaker, tumanggap na po ng tulong pinansyal ang nasa 435 hog raisers na lubhang naapektuhan ng African Swine Fever sa lalawigan po ng Marinduque. Mismong si House Speaker Lord Alan J. Velasco po ang namahagi ng cash assistance sa mga nag-aalaga ng baboy na direktang tinamaan ng ASF. Ayon po kay Speaker Velasco, patuloy ang paghahanap ng kanyang tanggapan ng iba pang alternatibong pagkakakitaan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan at matulungan po ang mga kababayan natin na naapektuhan po ng ASF. Yun pong halaga ng ayudang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ay nakadepende po sa bilang ng mga baboy na voluntaryong isinuko para po doon sa ginawa nga na swine depopulation. Ang mga benepisyaryo pong ito ng nasabing tulong ay nagmula po sa mga bayan ng Torrijos, Buwak at Santa Cruz. Yun po yung mga barangay na nauna pong naapektuhan ng ASF. Naging katuwang po sa gawain ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyang umagapay sa pamamahagi ng naturang tulong pinansyal na pinondohan naman po mula sa tanggapan ng Speaker of the House of Representatives. Samantala, paunang tulong pa lamang po yan sapagkat inihahanda na ang mga programang pangkabuhayan at dagdag puhunan mula po sa pamahalaang panlalawigan na inaasahang ipamamahagi naman po sa mga darating po na mga araw. So, konting pasensya lamang po mga kababayan dahil kagaya po ng paulit-ulit na sinasabi ng ating gobernador, ang ama ng lalawigan po ay gagawin ang lahat para maibigay po ang dapat at tama para sa ating mga kababayan. At sumapit na nga po ang oras para po tayo ay pansamantalang magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay. Yung mga katanungan po ninyo, Mary Leo Permejo, good evening po Governor. Pwede po bang maipa-request sa mga bumabiyahe ng bus na naghati dyan sa Talaw-Talaw Port? O pwede po bang i-request sa mga bumabiyahe ng bus na maghatid na sila sa Talaw-Talaw Port? Sobrang tinataga po kasi kami ng tricycle mula po sa Grand Central. Ayan, at yung inyo pong mga komento sa Facebook page po ng ating gobernador, ipapaabot po natin mismo sa ating Governor Press B. At yan naman po ay binabasa ng atin pong mga bumubuo sa communication team ni Governor. Yan, muli po ang ating pasasalamat sa lahat po ng ating nakasama dito po sa programang Press B with Love, kung saan nga po ay nakapiling po natin programa po ng ating Gobernador, Presbitero Velasco Jr. at Speaker of the House of Representatives, Congressman Lord Alan J. Velasco. Sa pangalan po ng bumubuo sa Press B with Love, sa communication team, of course, sa amin pong kasama, Mr. Blair D. Maano, sa opisina po ng ating speaker, si Attorney Hani, and of course, dito po sa Congressional District, si Tita Arlene de Galicia Reyes. Kami po ay pansamantala ng magpapaalam, magkarinigan at magkapanooran pong muli tayo. Antabayanan pong muli si Governor Press B sa darating po na Huwebes sa kaparehas na oras at himpilan. Ako pong muli si Romeo Mataak Jr. nagsasabi, mag-ingat po tayong mga
mag-ingat po sa kayong mga kababayan. At muli po, sa pagtatapos, mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Presby with you.